Sa previous episode, ang bida nating si Ara ay nag-aaral sa isang paaralan na puno ng mga bully, kung saan may kakaibang trip ang mga tao dito at laganap din sa school ang pagre-recruit para isali sa mga gang. Hayag sa school na ito ang away sa bawat malalakas na miyembro ng gang, para ipakita kung sino ang malakas kaso ang bida nating si Ara ay nagkaroon ng di malilimutang sandali, na kung saan nakatagpo niya ang isang genie dahil lamang sa isang lumang baril na ginamit niya para barilin ang mga lalaking naghahabol sa kanya. Dahil sa pangyayaring ito nagkaroon siya ng overpowered na kakayahan sa tulong na rin ng genie na may pangalang Senya, at nagawa pa niyang masaktan ang leader ng isang gang na may pangalang Marito. At sa pagpapatuloy ng ating recap, si Senya ay nasa sabik at gusto lang niyang talunin silang lahat ni Ara at walang nakakaalam kung bakit dumating ang mga lalaki ng NG gang. Subalit masaya si Mana na makitang dumating talaga si Ara. Iniisip ni Mana na sapat na ito para matigil ang digmaan, pero ipinaliwanag ni Marito na hindi na mahalaga ang lahat ng iyon at nagulat si Mana nang makitang tila sumasang-ayon sa kanya si Dawan, at doon ay nagsimula ang labanan ng dalawang lider. Patuloy na tumatakbo si Ara para sa kanyang buhay kaso bumagsak siya at tanging nakikita lang niya ang malaking hukbo ng NG Boys, at sa harap niya ay ang dalawang grupo na naghahanda para sa labanan. Sinimulan ng mga lider ang bakbakan at tanging nakamasid lang si Mana habang naglalaban ang dalawang panig para sa maling mga dahilan. Hindi makapaniwala si Ara na nagsimula na ang labanan pero si Senya ay hindi mapakali at mas nasasabik pa na lumaban, parehong napakalakas ng mga lider kaya hindi nakakagulat na pantay lang ang kanilang labanan. Hindi makasali sa laban, pinanood lang ni Oda sa malapit at naalala kung paano nagsimula ang alitan sa pagitan ng dalawang lider. Si Oda at Marito ay kinilala bilang mga lalaking naghari sa bawat middle school sa lungsod ng Hankai na kilala bilang mga God Kings. Nagtaka si Oda kung sasali ba si Marito sa Manado Kai o sa Iki Union, pero alam ni Marito na mababagat lang siya sa alinman sa kanila at may mga lalaking sumubok na makipaglaban kay Oda, pero agad nilang na-realize na sila pala ang mga God Kings. Isa sa mga lalaking ito ang gustong patunayan na hindi kayang pagharian ng mga God Kings ang eskwelahang ito tulad ng ginawa nila sa iba, pero natuto lang siya ng leksyon sa huli at mula nang sila ay nanguna sa middle school, nakita ni Oda na lubos na napagod si Marito. Umaasa siya na sa bagong eskwelahang ito, may makikita siyang magpapasigla kay Marito at nakiusap ang lalaking may berdeng buhok sa kanila na sumali sa Iki Union at dinala sila sa isang labanan. Ang leader ng iyon na si Shiba ay nakatakda labanan si Dawan at naroon din si Shindo para manood. Ang laban ay natapos agad dahil lubos na natalo ni Dawan si Shiba. Ang isang panig na pagpatay na ito ay nakaintriga kay Marito at ipinagdiwang ng lalaki mula sa Manado ang kanilang tagumpay at sa gitna ng pagdiriwang, biglang sumugod si Marito at hindi pinansin ang pakiusap ni Oda na tumigil. Direktang umatake si Marito kay Dawan pero syempre, madali itong nahinto ni Dawan at nakahinto pa siya ng isa pang sipa na lalo pang nakaintriga kay Marito, at handa na si Marito para sa higit pang labanan kaya sinabihan niya ang matandang lalaki na dalhin ito subalit nagulat siya nang basta na lang umalis si Dawan. Nagtapos si Shiba mula sa Iki Union pagkatapos ng kanyang pagkatalo, pero alam ng iba na wala silang laban kay Dawan kaya nagmakaawa sila kay Marito na maging kanilang leader. Masyadong abala si Marito sa pagtataka kung bakit basta na lang umalis sa kanya si Dawan. Kaya naman, ipinaliwanag ng iba na si Dawan ay lumalaban lamang sa mga taong may paninindigan, mga taong lumalaban para sa mga bagay tulad ng karangalan o pagkakaibigan. Sinabi nila kay Marito na kung siya ang magiging kanilang leader, tiyak na lalaban sa kanya si Dawan at mukhang nabahala si Marito sa buong sitwasyon pero masaya siyang makitang masigla na muli ang kanyang kaibigan. Sa huli ay tinanggihan ni Marito ang alok na maging leader kaso may naisip si Oda. Tumakbo siya sa base ng Manado Kai para ideklara na siya na ang bagong leader ng Iki Union at hinamon si Dawan sa isang labanan. Mabilis na kumalat ang balita ng hamon ng isa sa mga God Kings kay Dawan at sa kalaunan ay umabot ito kay Marito. Bagamat magaling na mandirigma si Oda, wala siyang tsansa laban sa makapangyarihang si Dawan at mabilis na natalo si Oda kaya dramatic na sinabi niya kay Marito na nasa kanya na ang lahat. Nakita agad ni Marito ang totoong intensyon ng kanyang kaibigan at na-realize na ginawa lang ito para harapin siya ni Dawan sa laban. Ipinahiwatig ni Marito na walang kinalaman ang paninindigan sa mangyayari at ang tanging gusto niya ay ang kasiyahan. Muling hinarang ni Dawan ang sipa ni Marito kaso sa pagkakataong ito, nagawa ni Marito na masira ito.
Nagulat ang lahat pero mas nakakagulat pa na tila nasabik si Dawan. Nagpatuloy sila sa pag-atake sa isa't isa at nakita ni Oda na bumalik na sa kanyang dating sarili si Marito. Nagpatuloy sila sa paglaban pero hindi kailanman natukoy ang nanalo. Sa paglipas ng panahon, tumanggi si Dawan na magtapos dahil nagpasya siyang maghintay sa araw na talunin siya ni Marito, at pabalik sa kasalukuyan ay patas pa rin ang laban ng dalawang lider at nagmamakaawa si Maharo sa kanyang kapatid na tumigil sa pakikipaglaban at inuutusan niya si Ara na gumawa ng paraan. Sinubukan pigilan ni Ara ang laban ngunit hindi siya pinapansin, hindi maaring mas masaya pa si Marito at idineklara na ang susunod niyang atake ang magtatapos sa kanilang alitan, isang napakalakas na atake ito pero sinalubong ito ng suntok mula kay Dawan. Namangha ang lahat sa kanilang lakas at ang kanilang atake ay nagdulot ng pagguho ng pader, nagdulot ng malaking pinsala sa isa't isa ang dalawang lider habang sila ay kapwa nawalan ng malay. Nagtataka si Ara kung ano ang magagawa niya para makatulong subalit sinabi ni Maharo na tapos na siya sa kanya. Lahat ay ayon sa plano para kay Shindo kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin ang lahat, babalikan niya ang mga ito kung hindi nila ito gagawin kaya doon ay humahakbang ang buong hukbo, doon ay nagalit ang mga puwersa ng Manadokai at Shiguma nang malaman nila ang ginawa ng mga lalaki ng NG Gang, kaya doon ay lumaban sila. Napagtanto ni Senya na ang pagtalon niya sa digmaang ito ay magpapataas ng kanyang merge rate kay Ara, pero lubos na walang interes si Ara at sinubukan siyang paalalahanan ni Senya sa lahat ng pagsasanay na ginawa niya, pero tinitigan lang ni Ara si Maharo at sinabing wala ng kahulugan ang pagsasanay at paglalaban sa ngayon. Hindi makapaniwala si Senya na ginawa lahat ito ni Ara para lang magustuhan siya ng isang babae. Pero nagtataka si Ara kung may iba pa bang dahilan at pinilit siya ni Senya na panoorin ang labanan at ipinunto na nakikipaglaban para sa kanilang mga buhay ang lahat ng kanyang kaibigan. Tinanong niya kung talagang hahayaan na lang ba ni Ara ang lahat ng ito at tatakbo, pero biglang sumakit ulit ang tiyan ni Ara at idineklara ni Ara na ang mga taong iyon ay hindi niya mga kaibigan at wala silang kahulugan sa kanya, kaya doon ay tumakas siya. Nadismaya si Senya sa kanya at napagtanto na wala pala kay Ara ang hinahanap niya at doon ay nakita ni Shindo si Ara at ibinunyag na alam niya ang tungkol kay Senya. Hindi makapaniwala si Ara na hindi lang imahinasyon ang kaibigan niyang si Senya, ngunit nagiging seryoso ang sitwasyon habang sinisimulan na atakihin siya ni Shindo kahit na iniwan na siya ni Ara. Nag-aalala pa rin si Mana para sa kanyang kaibigan habang pinipilit ni Shindo si Ara na mag-merge kay Senya at binalaan siyang papatayin siya kung hindi ito gagawin. Binunot ni Shindo ang isang blade mula sa kanyang sapatos at sinaksak si Ara dito, pinapakita kay Senya na seryoso si Shindo sa kanyang banta. Nagmakaawa si Senya na mag-merge sila subalit napagtanto niyang wala na siyang dahilan para mabuhay. Nag-alala ulit si Mana para sa kanyang kaibigan ngunit ito ang dahilan para siya ay matamaan ng malubha. At siya ay ganap na walang kalaban-laban at napaligiran ng mga lalaki ng NG Gang. Patuloy na binugbog ni Shindo si Ara at tinanong ang kanyang manjin kung talagang nasa loob ba ni Ara si Senya. Nagpasya si Shindo na tumulong sa labanan at inihayag niya sa lahat na siya ang pasimuno ng lahat ng kaganapan at pinasalamatan niya ang lahat dahil sa pagkahulog sa kanyang bitag, kaya inatake siya ni Blondie ngunit tanging nabugbog lang siya. Tinuya ni Shindo si Zabo at doon ay natalo rin si Zabo. Kaya sinabi ni Shindo sa iba na magmadali at lumaban ng sabay-sabay at nainis ang lahat sa kanyang yabang kaya sabay-sabay silang umatake, kaso napakalakas ni Shindo. Si Mana lang ang nakapagpalag ng atake, ngunit nakakagulat na hindi ito nakaapekto kay Shindo at gumanti si Shindo at nagdulot ng matinding sakit kay Mana, sa pamamagitan ng pag-atake sa kanyang sugatang binti. Nang oras na iyon ay muling nagkamalay si Ara at ang unang nakita niya ay ang pagkabugbog kay Mana. Nagkaroon si Ara ng flashback sa panahong binugbog si Mana noong bata pa sila, at muling tinanong ni Senya kung ayos lang ba kay Ara na talikuran ang kaibigan. Hindi dito sumagot si Ara kaya nainis si Senya dahil malapit na sana niyang makamit ang kanyang hinahangad. Ginawa ni Mana ang lahat para labanan si Shindo ngunit walang pag-asa at walang galang na pinunasan ni Shindo ang dugo sa kanyang sapatos kay Mana, at nagpasya na siya ay magpapatuloy na. Tiningnan niya ang mga lider at idineklara na gagawin niya itong hindi na makakalaban muli. Doon ay tumayo si Maharo at sinabihan ang kaduwagan na ginawa ni Shindo. Sinaktan ni Shindo si Maharo dahil dito na ikinagulat ni Ara. Sinabi ni Shindo na manatili siya sa labas ng laban dahil wala siyang kapangyarihan. Muling nagkaroon si Ara ng flashback at sinabi kay Maharo na huwag itong gawin at sinabihan niya itong tumakbo.
ngunit muling humarap si Maharu kay Shindo. Ang ideya ng pagtakas ay nakapagdulot ng sakit sa kanya dahil hindi siya natatakot kay Shindo. Sa halip ay minabuti ni Maharu na tuyain siya at tinawag siyang walang laman na shell na hindi alam kung sino siya hanggang sabihan siya nito. Galit na galit si Shindo at nagpa siya na babayaran ni Maharu ang kanyang mga salita kapalit ang kanyang buhay. Ginamit niya ang kanyang patalim para patayin siya, ngunit nakakagulat na hindi tumama ang kanyang atake at nagulat si Maharu nang makitang pinigilan ito ni Ara. Nakita rin ito ni Mana at sinabi ni Shindo kay Ara na sumuko na lang, sinimulan niyang latiguhin ang ating bida at pinatamaan siya sa buong katawan, ngunit patuloy lang sa pag-usad si Ara at namangha si Senya habang napagtanto niyang tumataas ang kanilang merge rate mula dito. Naglanding si Shindo ng isang nakakasirang suntok, ngunit tumangging sumuko si Ara at patuloy na nag-push forward at lalo pang pinahirapan ni Shindo si Ara, at nagtaka si Senya kung gaano kataas ang maaaring abutin ng kanilang merge rate. Ang unang suntok ni Ara gamit ang merge rate ay halos dumulas lang kay Shindo kaso nagawa pa rin itong hiwain ang kanyang mukha, pagkatapos ay si Shindo naman ang nagulat nang harangin ni Ara ang kanyang sipa at pinanood ng lahat sa paligid habang lumalaban si Ara at sinimulan nilang suportahan siya. Tinulak ni Ara si Shindo pabalik ngunit nagawang harangin ni Shindo ang isang suntok. Si Zabo ang sumunod na sumuporta sa kanya at nagawang wasakin ni Ara ang block ni Shindo at hinikayat ni Mana ang kanyang kaibigan na tapusin ang laban, at muling inihayag ni Ara ang kanyang layunin na sa unang pagkakataon ay bumuo ng ugnayan kay Maharu. Sa wakas ay inilunsad ni Ara ang kanyang pinakamalakas na suntok, na nagpadala kay Shindo na lumipad ng ilang metro at lubos na nagwakas sa kanya, nanahimik ang lahat sa panonood ngunit pagkatapos ay nagulat ang lahat ng nakatayo pa rin si Shindo kaso bumagsak din siya pagkatapos at ipinagdiwang ito ng lahat. Si Senya ay higit sa lahat ay nagulat dahil hinarap lang ni Ara ang isang kalaban na sinasapian ng Manjin at nagawa pa nitong manalo. Agad na nilapitan ni Ara si Maharu para makita kung okay lang siya, ngunit wala siyang masabi. Pinutol ng iba ang kanilang sandali at sinuri kung okay lang ba ang mga leader. Sinabi ni Mana kay Ara na lagi siyang naniniwala sa kanya at alam niyang gagawin ni Ara ang tama. Tumanggi si Ara na tanggapin ang credit at itinuro na hindi siya ang hindi sumuko. Hindi ito lubos na naintindihan ni Mana ngunit sinabi lang ni Ara na wala ito. Nasa masamang kalagayan pa rin si Mana subalit nagulat nang tulungan siya ni Ara na tumayo at sinabing oras na para umuwi at pagkalipas ng ilang panahon, bumalik si Ara sa kanyang restaurant at mukhang ipinagmamalaki siya ng kanyang ina sa palaging pagkabugbog. Doon ay naglinis si Ara at pinuri siya ni Senya sa kanyang makapangyarihang suntok. Inamin ni Senya na mali siya tungkol sa kanya, ngunit binanggit ni Ara na ang kanyang pinag-alala lang ay para makuha ang pagmamahal ni Maharu. Nagtaka si Ara kung paano nalaman ni Shindo ang tungkol kay Senya, ngunit sinabi ni Senya na wala siyang ideya at kakaiba ang pagtitig ni Senya sa marka sa likod ni Ara at iniisip na sa wakas ay dumating na ang oras. Isang sulyap sa nakaraan ang nagpapakita kung ano ang nangyari pagkatapos lumaban ni Marito kay Dawan. Ito ang pagkakataon na pumayag siyang maging leader ng Iki Union at binago ang pangalan sa Shiguma. Pabalik sa kasalukuyan, umaasa si Oda na sana ay tumigil na sa pagkatalo ang kanyang kaibigan kaso mabilis na itinuro ni Marito na hindi siya natalo at idineklara ni Marito na magiging iba ang mga bagay sa susunod. Inakala ni Oda na ibig sabihin ni Marito ay mananalo siya sa susunod, ngunit idineklara ni Maro na kukuha lang siya ng mas malaking tasa ng noodles. Kaso dito muna matatapos ang ating recap sa anime na ito, antabayanan po ninyo sa susunod ang bago nitong episode.